Good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay isang cover up tattoo at ito po yung i-cover natin na tattoo ng ating bossing. So dito ay iprint ko na po ang design ng ating bossing dahil gusto na daw po niyang matakpan at makita niya po yung outcome ng kakalabasan ng kanyang tattoo at excited po ang ating bossing. Meron po siyang ipinasa sa aking design pero ang sinuggest ko po sa kanya ay ito. At ito na po pala yung finished product, a total of 45 minutes. Bali 45 minutes po yung inabot ng design ng ating bossing. At syempre may humabol pa po tayong isang client na kasama din ng ating bossing. At ito po yung napiling design ng ating madam at ito ay ilalagay sa taas din ng kanyang tattoo. Bali dito ay tinawag ko na si madam at ilalagay na po namin yung stencil sa pili niyang lugar na paglalagyan. Bali dito ay nailagay ko na po yung stencil ng ating madam at sisimulan na po natin ang pagdudot-dot sa kanyang tattoo. At dito ay inuna ko muna sa baba bago ako tumaas dahil yun na rin kasi ang aking nakasanayan sa aking pagtatato simula pa noong ako ay nagsisimula. May mga ibang artist din kasi na minsan sa gitna sila nagsisimula, mayroon din sa taas. Ako kasi ay sa baba talaga dahil minsan ay mahirap pag naburahan ka ng stencil. Kaya palaging sa baba ako nagsisimula kapag ako ay nagtatato. At dito ay gumamit ako ng 15 round magnum at 3RL para sa lining. Dito ay gumamit naman ako sa ink ng skin candy para sa black at sa kulay red naman ay gumamit din ako ng skin candy at sa green ay gumamit ako ng Star Bright color. Bali dito ay hinihinay-hinay ko lang po yung pagtatato dahil mas maayos kasi yung pagkakagawa kapag medyo mabagal lamang yung voltahe at para hindi na rin ito ma-overwork yung balat. Dahil minsan kapag mataas yung voltahe may possible na masugat yung part na pinagtatatuan mo lalo na at pag paulit-ulit mo itong kukuskusin. Kaya dapat ay hinay-hinay lamang sa pagtatato. Dito talagang si madam ay yakang-yaka niya yung kanyang tattoo. Parang wala lang sa kanya yung sakit na tusok ng karayom. Kaya naman relax na relax lang yung ating tsaka di na katulad dati kasi ay talagang napakainit dito sa aking shop dahil sa yun nga electric fan lang yung ginagamit ko kapag may mga customer ako lalo na kapag may mga nagwo-walk-in siksikan po sila sa may upuan kaya naman ang ginawa ko ay bumili ako ng aircon para naman medyo mapreskuhan ang ating mga kliyente na naghihintay habang ako ay nagtatato. At sa mga gustong magpa-schedule sa akin ay pwedeng-pwede po kayong magpa-schedule. Pero karamihan ay puro walk-in ang pupunta sa aking shop. Kaya kapag may nagpa-schedule sa akin, ay hindi na ako tumatanggap ng walk-in. Or kung maliit lang naman yung pina-schedule sa akin, ay pwedeng-pwede ko naman isingit yung mga nagwo-walk-in at magagawa ko naman ito sa mismong araw na meron akong naka-schedule. Pero kailangan ko munang tapusin yung aking ginagawa bago ko sila tatuhan. At syempre, kakausapin ko rin yung client na nag-walk-in kung makakapaghintay ba siya. Dahil kung makakapaghintay naman siya, ay magagawa ko naman yung tattoo na ipapagawa niya basta kaya lang ng oras. Kaya kung balak nyo man na mag-walk-in sa shop ko ay pwedeng-pwede naman dahil may mga kaibigan din ako na tattoo artist dito sa malapit lang sa akin na pwede kong i-PM or tawagin dito sa aking shop at sila na mismo yung gagawa sa mga tattoo nila. At napahaba na po ang ating kwentuhan. Ito na po pala yung finished product ng tattoo ni Madam, a total of 45 minutes po. 45 minutes ko lang pong ginawa itong tattoo ng ating Madam. Bali, realistic na panda po yung ginawa natin at ito na po yung design ng ating Madam at ito naman po yung aking ginawa. Kaya sa aking mga viewers, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga video. Sana po ay suportahan nyo po ang aking mga Facebook page na Raymar Manuel Esteban, Esteban Tattoo at Esteban Tattoo Kamiling para naman marami pa pong makakita at makapansin sa aking mga gawa. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat.